Tapos, tinanong ko din po siya kagabi, ano na po ang plano ngayon sa KOGC? Mananatili pa po ba ang mga tropa po dyan? Ang sagot niya, nasa kalakip po ng video. Habang kausap ko po siya, na-record ko po siya kagabi. Napakaganda po ng kanyang kasagutan kagabi. At meron din po siyang mensahe sa inyong lahat, mga kapatid, na kung saan ang kanyang mensahe sa lahat ng mga sumuporta mula sa simula hanggang sa matapos at doon sa mga totoong sumuporta sa kanya, nagpapasalamat po siya sa inyong lahat. Pinararating po yan ni General Nicolas Torre. Maraming salamat daw po sa inyong patuloy na pagsuporta sa kanya at siyempre sa atin hanay ng kapulisan. Alam niyo mga kababayan, okay, bago tayo magsimula, bago tayo mag-topic, paalala ko po ito mga kapatid, kung ayaw niyo pong nakakarinig ng mga mura, mga salitang hindi ka nais-nais na pananalita, pakiusap ko po sa inyo, huwag po kayong manatili sa aking live dahil ang bibig ko po ay sadyang bastusin, hindi po kanais-nais ang minsan mga sinasabi ko po dito sa aking live. Hindi nyo po ito makakain ang mga sinasabi ko dahil sadyang palamura po ang inyong lingkod. Okay? Paalala ko po ito sa inyo mga kapatid para po hindi na po kayo magulat. Okay? Tagalog po ito sinasabi ko. Paalala, kung ikaw ay isang baguhan lamang dito sa aking channel, sa aking Facebook Live, sa aking YouTube Live, kung ayaw mong makarinig ng mga sumusunod na salita, pukin ang ina mo ka, hinayupa ka, gago ka, ulul ka, pendeho ka, leche ka, iho di puta ka, lumayas kayo rito sa aking live. Ako po ay hindi isang santong vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyong makarinig ng mga salitang hindi nyo makain. Okay, Tagalog po yan mga kababayan ha. First of all, sa mga bagong pasok po dito, pakisabi naman po sa ating comment section. Kung kayo po'y taga saan, kayo po ba ay sanlupalop ng mundo, sanlupalop ng ating bansa, kayo po ba'y nasa Europe, kayo po ba'y nasa Estados Unidos, nasa Jeddah, nasa Middle East, kung saan po dito sa Metro Manila, paki-comment lamang po. Para po alam natin kung saan po ba nakakaabot itong ating live dito sa social media. Okay? Paki-comment lamang po kung saan-saan lugar po kayo sa ating bansa. Unang topic po natin, ipapakita ko po sa inyo at ipaparinig ko ang aming pag-uusap ni Police Brigadier General Nicanor Torre. Kagabi po ito. Totally gusto ko na siyang tawagan nung isang araw pa. Ang ginawa ko, hindi ko muna tinawagan dahil nga ang sabi niya, sa kanyang mga posting, huwag niyo akong tawagan. Ang tawagan ninyo, ang tanungin ninyo, si Police Colonel Jean Pajardo or yung PIO Chief ng Kamkrame. I think, intindihan ko po yun, yung mga sinasabi ni General Torre, dahil may order nga sa taas mula sa DILG Secretary na siya ang pwedeng opisyal na mag-explain about sa mga fake news na kumakalat nung isang araw pa dahil doon sa pagkakahuli o pagkakaaresto ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya po, naintindihan po natin yon na hindi pwede po magsalita. Siyempre, ang mga kapulisan po natin, sumusunod po yan sa nakakataas sa kanila. Yan po ang kanilang mandato. Sinusunod po nila ang kanilang mga superior or yung higher official. Kaya hindi po nagkasalita si General Torre nung mga sandaling kung nung nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mga kababayan, ito po ang ating video na interview kagabi kay General Nicolas Torre. Siyempre, maraming salamat po kay General Torre dahil kahit na paano, napagbigyan niya po ako na sandali na siya'y mapanayam kagabi. Ito po. Hi Sir Nick, magandang gabi po. Kung ano ang gagawin legal matter doon sa mga vlogger na bumaboy sa inyo, yung mga nagbanta sa inyo? Yes, sir. Opo. And then, sir, o nga pala, sir, siyempre, sir, marami sa inyo sumuporta ng mga viewer, ng mga panonood. Ano po ang inyong gusto nyo pong iparating, sir, sa kanila? Ay, ako nagpapasalamat sa aking mga supporters talaga, yung hindi bumitaw, ang hindi nag-alinlangan, at yung talagang hindi talaga nag-question
ng mga ginagawa natin. Yes, yung sir. mga, kung naman, iyak na lang sila, iyaan mo sila. Alam natin, umiiyak ang mga yan, hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo dyan. Yes, sir. Yan nga. Yes, sir. Alam mo, pag makakita ako ng mga palkups, pinababayaan ko lang sila magsalita kasi makikita sa kanilang pagsasalita kung gaano sila, Yes, sir. gaano klaseng tao sila. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Tapos, sir, bibitawan na ba ang KOGC? Tapos na po bang operation po doon? Kasi may mga nagtatanong, paano daw yung mga iba pa pong mga nakatago daw doon, mga kabataan na pwedeng ma-rescue? Aba, yung hinahanap natin ngayon dyan, yung mga complainants. Oras na may nag-complain sa amin yan, rin ko ulit Opo. KOGC na yan. Opo. Wala na yan. Saka, I think what happened is that it will wake up a lot of parents na hindi safe na lugar para sa mga kabataan ang KOGC, lalo na sa mga batang babae. Yes, sir. Sir, huling mensahe, sir. Meron po ba kayong naisiparating doon sa mga supporter ni Apollo Kibuloy na nanatiling naniniwala pa rin sa kanya? Well, as the days goes by, ako'y naniniwala na eventually ma-realize sila ang kanilang mga paniniwala. Sana sila ay mag-re-examine ng kanilang mga sarili, ng kanilang pinaniniwalaan, mga pananampalataya nila, para naman ay makita nila ang katotohanan. Sapagkat kitang-kita, nasa harap na nila ang nagsusumigaw na mga ebidensya kung ano talaga ang pinagkagagawa ni Apollo Kibuloy. Opo. Sir, maraming salamat sa time, sir. Alam ko, sir, busy kayo sa pamilya nyo rin ngayon dahil nga anniversary pala ng inyong mag-asawa. Salamat, sir. Salamat po. Salamat, sir. Salamat. Ayun po ang ating ipanayam kagabi kay General Torre. Mga bandang 7 PM kagabi tinawagan ko siya. Sinadya ko po siyang tawagan kagabi na gabi na. Kasi alam ko po napaka-busy kahapon ni General Torre. Kabilaan yung mga interview, kabilaan yung mga tawag. Siyempre, hindi naman tayo media eh. Social media vlogger lang tayo. Kaya sabi natin, pabayaan na lang natin ang mga yan na silang mauna, silang magano, di ba? Kaya at least natawagan natin at ako naman nagpapasalamat kay General Torre kahit na tayo ay isang simpleng mamamayan lamang, ika nga napagbigyan niya po tayo na siya ay makapanayam kagabi. Kahit kahapon di ko na siya pinersonal kahapon sa Camp Crame dahil maraming amoy yung kahapon doon eh. Lalo-lalo na magigigil na naman sa akin yung mga galit sa akin ng mga tauhan ni Kibuloy. Kaya kahapon tawag na lang sa phone. Oo. Sir, maraming salamat po sa time. I hope see you soon. Magkikita ulit tayo. Dasal ko na maging successful pa muli ang inyong mga aktibidades sa mga susunod para sa ating bayan, para sa kaligtasan ng mamamayan. Marami po ang sumusuporta sa iyo, General Torre. At siyempre sa hanay ng ating kapulisan. Oo. At magandang umaga sa ating butihin National Capital Region Police Chief, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa mga magagandang taga-PIO ng NCRPO. At sa mga alam niyo mga kababayan, huwag din po natin kakalimutan yung mga kasama, mga katuwang ni General Torre. Huwag natin kakalimutan mga yon. Kasi hindi po magtatagumpay si General Torre sa mission niya kung wala pong katuwang ng mga kapulisan, na mga nagtiyaga. Talagang nagtiis kahit na hindi na magaganda ang pinagagawa ng mga kabila na kuwan. Pasalamatan din po natin. Yan, yung hanay ng AFP. Sinabi nga ni Secretary Abalos kahapon, katuwang din nila ang AFP, ang Air Forces of the Philippines, sa pagkaka-aresto na yan. Kaya maraming salamat sa ating mga kapulisan, sa mga militar, dahil hindi po magiging matagumpay po yan kung hindi dahil po sa kanilang ginawang pagtulong-tulong, pagsama-sama para maging matagumpay. Kaya huwag natin kakalimutan yan mga kababayan na pasalamatan yung mga kapulisan. Hindi lang po si General Torre ang nasa likod dito. Sabi nga sa mga balita, 4 na region ba o 5 region yan. Pero yun nagsama-sama. Hindi na po issue dito mga kababayan na overkill, o ano kung anong ano. Kasi pagpapakita po ito mga kababayan na kahit mayaman ka, kahit powerful ka, kahit ikay ma-influensyang tao sa bansang ito,
pag ikay nagkasala, ikay hahabulin ng batas. Yan ang tandaan natin. Hindi naman po pwede na, porque nagkasala ka ngayon, hindi ka basta mahahabol. No. Mabagal man ang proseso ng ating batas, mabagal man ang ating justice system, pero unti-unti kumikilos ang ating mga otoridad. Para mapanagot, mahuli ang dapat mahuli, at ipasok ang dapat ipasok sa kulungan. Kaya, alam niyo, ang ganda nung sinabi nung isa nung may nag-comment din kanina tungkol sa Kapa, na kahit pa paano na pagbayaran din ni Kibuloy yung ginawa niya sa grupo ng Kapa. Yeah, tama yung sinabi niya. Dahil ang Kapa po, napag-initan din niya ni Kibuloy nung panahon ni Duterte. Dahil yung dating head ng Kapa nagsalita laban kay Kibuloy, kinukontra niya si Kibuloy, siguro napikon yung mama, dahil ini-expect niya, tinik yung Kapa, magiging katunggali niya, kung anuman, ayun, pinatrabaho ni Kibuloy. Kaya akala niya siguro, habang buhay, nasa pwesto siya, nasa kapangyarihan siya. Diba? Alam niyo mga kababayan, pinapanood ko po ang SMNI, puro atake, puro pagpipeknos, pinagpipilitan nila daw na sumuko daw si Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, saan tayo maniniwala? Sa mga otoridad o doon sa mga kapanalig ni Kibuloy, natural, sasabihin ng mga kapanalig niyan, puro magiging favor. Magiging favor. Para palabasin na sila ang totoo. Alam niyo, nakakasawa na kayo. Puro na lang kayo black propaganda, puro na lang kayo kiyaw-kiyaw. Alam niyo, nasa SMNI o sa KOGC, kasi umatungal kayo ng umatungal, bakit hindi nyo na lang ipakita na inosente ang inyong pastor sa paraan ng pagpapaliwanag nyo doon sa korte? Kasi kahit anong depensa ninyo kay Kibuloy, kahit anong pagtatanggol nyo sa kay Kibuloy, hindi po yan makakatulong sa korte. Hindi po yan, hindi nyo maiaangat si Kibuloy sa korte. Kasi iba po ang usapin sa korte. Kumukuha na lang kayo ng simpatya Ha? Hindi nyo ba nababasa? Lahat ng comment, hindi man dito sa akin channel, sa ibang mga vlogger, sa ibang depet na sumusuporta sa kapulisan, sa gobyerno, puro negative ang mga sinasabi sa inyo ng mga mamamayan. Hindi nyo ba natanggap na nasuplong na, nahuli na ang inyong puno? Ngayon, gusto nyo ng hustisya. Gusto nyo ng katarungan. Ito ang tamang katarungan. Dahil magkakaroon na ng pagkakataon ang inyong pastor na malibog na maipagtanggol ang kanyang sarili. Pinagmamayabang ng abogado ninyo na si Atty. Torion na maliit na kaso lang yan. Napaka kayang solusyonan. Kaya naman palang solusyonan ninyo. Bakit ang iingay pa kayo sa social media? Parang kung dugaga kayo, pinangungunahan niyo ang gobyerno na i-house arrest yan. Bakit gusto ninyo ikulong si Kibuloy sa Campo Aguinaldo? Anong mayroon dun? Nawala sa PNP. Bakit doon yung pinag-ano, dildilan? Tandaan ninyo, nasa korte na. Nahuli na ang inyong puno. Pabayaan ninyo ang gobyerno, pabayaan ninyo ang justice ang magsalita. Hindi kayo ang manguna. Yan kasi ang mahirap sa inyo Pag hindi nyo nakuha ang gusto ninyo, katungal kayo ng katungal. Para kayong mga bata. Para kayong mga gago. Alam niyo ito guys balikan mo si General Torre. Kung ibang opisyal yan, siguro nanggagalaiti sa galit. Di ba? Pinakita lamang ni General Torre doon sa panayam ko sa kanya na siya ay gentleman na tao. Siya ay professional na officer. Siya ay gumaganap lamang sa kanyang tungkulin. Kaya niya talagang hinaga nila. Di ba?
Ngayon, nasaan na yung mga nagsasabi na wala si Abulo Kibuloy dyan sa KOGC compound? Ang paniniwalaan ko, yung nagsasalita na nasa gobyerno, yung authority ang paniniwalaan ko. Hindi yung mga nagsasalita na puro sinungalingan, puro fake news. Ha? Hindi sinasabi yung sumuko. Hindi yan ang issue dyan eh. Ang issue dito, nakuha na ng gobyerno. Yun ang pinaka-the best. Yun ang malaking usapin ngayon. Nabuhay siya, pinananagot siya sa kanyang pagkakamaling nagawa kung ano man yung kanyang pagkakamali. Yun ang pinakamaganda na binuhay siya ng gobyerno. Yan ang ayaw nang mangyari ng mga Duterte. Kasi kung panahon ni Digong yan, pinatay na yan. Ha? Sabi ko nga noong nakaraan, ako'y naniniwala na bubuhayin ng gobyerno yan. Mas nanaisin ng gobyerno na makulong si Kibuloy at panagutan ng kanyang mga kaso kung ano man ang kasong yan na hindi katanggap-tanggap. Ha? Kaya, yung pinagmamayabang ng mga supporter ni Kibuloy na inosente, yes, totoo naman, inosente pa rin naman si Kibuloy. Huwag natin kakalimutan mga kababayan, hanggat hindi nahatulan si Kibuloy, siya'y mananatiling inosente sa mga sandaling ito. Ha? Si Bato nag-public appeal sa Pangulo. Sila gumagawa ng batas pero siya din ang bumabalik. Anong klase si Bato? Na senador, warrant of arrest at search warrant, di alam. Di ba? Ito nakakatawa mga kababayan eh. Yung mga alam nyo, ang dapat gawin ng gobyerno at ng Department of Justice, kasuhan ang lahat na nagsalita tungkol sa operasyon na yan nang wala sa hulog. Di ba? Ito guys, parinig ko pa sa inyo para tuloy-tuloy tayo sa ating topic ngayon. Mamaya, yung mga gusto pong umakyat sa ating live, pwede po kayong makijoin mamaya. Mamaya, pwede kayo. Kasi hindi pa tayo magtatagal sa live ngayon, mga kababayan, dahil alam naman po natin na may budget delivery hearing po ngayon ang tanggapan ng OBP. Imo-monitor po natin yan. Ito po ang mga paliwanag kahapon ni Secretary Abalos, ni DILG Secretary. Panoodin po natin. Galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga police so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he is surrendered. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayo maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law through this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal. And of course, letter C, ito harboring, concealing, facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property or the victim, or fabricating information from the data gathered in confidence by investigating. So,
I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panlilinlang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paanong ilang beses kami pinigilan si General Torre. No? Marami. So I think, babaliktarin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas papasok. Yan. Narinig niyo po, malinaw. Nahuli si Kibuloy sa loob ng compound. Hindi sumuko. Opisyal ng gobyerno po yan. Okay? Natural. Yan ang ayaw aminin ng SMNI. Di ba? Kasi nga, malaking insulto sa kanila dyan eh. Alam nyo guys, kaya po nila pinagpipilitan, mga kababayan, na sumuko, hindi daw nahuli, kasi kahapon po sa press conference, may mga kakasuhan ng gobyerno na kumukup-kup kay Kibuloy. Mga taong nagtago kay Kibuloy. Kasi bawal po yan eh. Pag wanted ang isang tao, pinaghahanap ng batas, bawal mo po yan itago. Bawal yan. Kaya, normal na sabihin ng kampo ni Kibuloy na pasisinungalingan nila yung mga sinabi ng gobyerno na nahuli yan. Normal po yan. Normal po yan. Kaya intindihin na lang natin ang sinasabi ng mga tagasunod ni Kibuloy na fake news daw ang gobyerno, mali daw ang impyerno. Di ba? Tama ka. Don Ho. Malaking sampal yan kay Bato na nagpahiring gamit ang pera ng bayan para lamang ipagtanggol ang isang kriminal na nagtatrabaho. Siya para lang sa kaibigan niya na pinaghahanap ng batas, hindi para sa bayan. Nakakahiya. Oo. Kaya doon sa kaibigan ko dati na Kalburin, na nag-add pa sa akin, hindi kita ina-accept. Ikaw ang una nag-unfriend sa akin, wala akong panahon makipagplastikan sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Ikaw ang nag-unfriend dahil hindi mo nagusto yung mga sinasabi ko sa vlog ko, tapos ngayon mag-add ka uli. Hindi ka kawalan, iho. Hindi ka kawalan. Hindi ka kawalan. Kaya hindi ko ma-accept yung add mong yan. Ayoko magdagdag ng basura sa aking Facebook account na mga kaibigan na plastic na kagaya mo. Langhapin mo habang nakapwesto ang boss mo. Okay. Huwag na natin i-mention yung pangalan ng kalbo na yon at wala akong panahon sa tarantado na yon. Okay? Now, yan ang hindi po matanggap ng grupo ng mga tagasunod ni Kibuloy. Kasi nga po, lumalabas dito mga kababayan na sila, mga opisyal ng KOGC, ang nagtatago kay Kibuloy. Sila ang nasa likod, kaya hindi mahuli ng mga nakaraan si Kibuloy. Dahil ginagamit nila ang mga tao para pagtakpan si Kibuloy, para palabasin na may mga supporter si Kibuloy. Alam niyo mga kaibigan, may mga banta sila ng mga nakaraan na people power, EDSA na naman para pabagsakin ang Marcos administration. Di ba? Shoutout nga pala kay Sandara. Oo. Yung Sandarang tinutukoy ko mga kaibigan, siya po ang nasa likod ng pag-iikot-ikot para mangalap ng mga lagda sa mga retiradong general. Siya rin po ang nasa likod para mangalap ng suporta para pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Diba nyo? Yung Sandarang tinutukoy ko, butangera ito na babae. Oo, butangera. Hindi ko na lang pwedeng i-mention ang buong pangalan niya. Hindi ko na lang pwedeng i-mention. Ito si Sandara, siya po ang nagre-recruit sa mga general para sumama sa kanilang kampo. Sila po yung mga nasa likod para sirain ang administrasyon na to.
para makabalik na sila sa gobyerno at sila naman ang makapaghari uli at makapagkulimbat. Ha? Ngayon, ang tanong, sinasabi ninyo 8 million o 7 million kayo? Ang 7 million nyo o 8 million na pwersa ninyo, bakit hindi nyo magawa mapamagsak si Pangulong Marcos? Hanggang bantak na lang ba kayo? Ha? Hanggang paawa effect na lang ba kayo? Ha? Ganito lang ba ang gagawin ninyo? Ang magpaawa, gumawa ng fake news sa inyong mga istasyon. Ha? Yung ginawa ninyo sa ABS-CBN. Ha? Yung pagpapasara nyo sa ABS-CBN na kung saan libo-libong mga empleyado ng ABS-CBN ang nawala ng trabaho. Ha? Ano na? Ha? Di ba tuwang-tuwa kayo dyan, mga taga-SMNI? Tuwang-tuwa kayo sa nangyari sa ABS-CBN? Ngayon, balik pa rin natin. Yung iyak, yung sama ng loob ng mga empleyado ng ABS-CBN na ginawa ninyo sa pagpapasara. Ngayon, ibalik natin sa inyo. Yung nararanasan yung sama ng loob ngayon na sinasabi nyo hindi binibigyan ng hustisya ng gobyerno. Di ba naramdaman nyo rin ngayon kung paano kayo nagkakaletse-letse? Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, justice. Ngayon ang panahon, magkakaroon ng justice, magkakaroon ng kalinawan sa kasong yan. Di ba? Kaya mga kaibabayan, ipagdasal natin ang gobyernong ito. Ipagdasal natin ang judge na may hawak ng kaso na huwag siyang magpadala kung anuman ang pambubuli, anuman ang gagawin ng grupo ni Kibuloy para harasin ang judge. Huwag tayong umano, mga kababayan. Ha? Huwag tayong pumayag doon. Ipagdasal po natin, mga kababayan, ang ating mga otoridad na kung saan yung mga otoridad nabigyan sila ng kapangyarihan, malaking kalakasan at kaisipan para magawa nila ang kanilang mandato, mga kababayan, na naaayon sa batas. Ipagdasal po natin yan. Pasitanda po natin, kahit nakapres ang pera ng Kibuloy, may pera pa din naman yan, mga naitabi na kas. Kaya mga kababayan, ipagdasal natin na huwag magpapadala ang judge sa mga kahututan, kaiklabuhan, kasinungalingan, at kung anong pangaharas na gagawin nila para lamang mapasunod nila ang judge na mangyaring gusto nila na magkaroon ng house arrest. Hindi kailangan ng house arrest dahil ligtas si Kibuloy. Tandaan po natin, sabi ko nga, nung isang araw, ako'y naniniwala pananatiliin ng gobyerno na maging maayos ang kalalagyan ni Kibuloy. Habang inaayos ang kaso, ako'y naniniwala na magiging ayos ang takbo ng kasong ito. Kaya mga kababayan, huwag po tayong pumayag sa gusto nilang mag-house arrest. At sana hipuin ang puso't damdamin ng judge na huwag magpadala. Kasi napakalaking bagay po yan, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, nanonood po ngayong umaga na 2,830. Ipagdasal natin yung judge na huwag sanang magpadala kung anuman ang offer ng kabila, kung anuman ang diktang gusto nilang mangyari. Sana mapanatili si Kibuloy sa loob ng kulungan. At nakita niya ang kanyang nagawa na pagkakamali, kung totoo man yan, ay mapagdusahan niya. Hindi exempt, hindi katanggap-tanggap, mga kababayan, na porke kilalang tao, porke personalidad yan, ay gusto nila ipa-house arrest daw or ilipat daw sa detention cell ng AFP. Hindi katanggap-tanggap yan. Walang banta sa buhay ni Kibuloy, mga kababayan. Kasi sabi ko nga, pag anong mangyari dyan kay Kibuloy, malaking issue yan. Baka maaring maging yan pa, maging bunga ng gulo. Magagamit nila yan eh.
Kaya huwag natin sang-ayunan ang gusto nila. Sabagay tayo mga kababayan, kahit naman sabihin natin sa larangan ng social media, magkalandakan tayo, hindi po tayo pakikinggan ng korte. Kasi ang ipapakinggan po ng korte dyan, yung nasa loob ng korte na usapin. Yun ang pakikinggan ng judge. Hindi tayong mga nanonood, hindi tayo yung mga taong nasa paligid lamang. Ang dating lang sa atin ng korte, sausawera lang tayo at mga chismos at chismosa. Pero, maging maligaya tayo. Kasi yung ginawa ng kapulisan ng paghahabol kay Kibuloy, pagpapakita na buhay ang diwa ng demokrasya. Yung sinasabi nila Loren Badoy, na pinapatay na ng administrasyon ang demokrasya, na wala na rin demokrasya sa ating bansa, may martial law na daw. Diyan natin makikita mga kababayan, na mga tanga. Mahirap talaga ang isang tao na may masabing matalino. Napakahirap. Napakahirap unawain ng mga taong ganyan. Pinangangalandakan nila, wala na raw demokrasya sa bansang Pilipinas. Patay na daw ang demokrasya. Pero kung titignan natin mga kababayan, kabaliktaran ng kanilang pinangangalandakan na wala ng demokrasya sa bansang Pilipinas, yung kanilang mga salita na ginagamit laban sa gobyerno, laban sa pamahalaan, laban sa kapulisan, ay pagpapakita lamang na buhay ang diwa ng demokrasya sa bansang Pilipinas. Hanggat ikay nakakapagsalita, hanggat ikay nakakapaglabas ng iyong saloobin, pabor man o hindi pabor sa gobyerno, ang ibig sabihin po niyan, buhay ang diwa ng demokrasya. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kasi kung patay na ang demokrasya sa ating bansa, kung wala na tayong demokrasya at wala na tayong malayang pamamahayag, mga kababayan, hindi na po makakapagsalita ang mga putang inang mga yan. Handaan po natin, hanggat nakakapagsalita sila ng kung ano-ano, kaya paninira lang ang ginagawa nila sa gobyerno, hinahayaan lang sila ng gobyernong ito. Pagpapakita lamang na nirerespeto ng gobyerno ang malayang pamamayan. At yan din ang ginagawa ni General Torre, mga kababayan. Kita nyo nga, halos pinagbabantaan nila, lantaran sa kanilang mga live. Patayin nila, babarilin nila, gugulpihin, kung ano-anong masasakit na salita. Pati pamilya ni General Torre, dinadamay na nila. Kita nyo, nung kausap ko kagabi si General Torre, simple ang kanyang lingwaheng binitawan sa aking panayam. Papanood ko po muli sa inyo yung interview kay General Torre kagabi para makita nyo na sinasabi nilang berdugo, sinasabi nilang walang hiya si General Torre. Dito po ang kasagutan sa interview ko sa kanya na napagpapakita lamang na siya ay gentleman, siya ay isang tapat na tao na hinahayaan niya yung mga tao na siya atakihin na kahit wala na sa lugar. Panoodin niyo po ito. Yes. Ay Sir Nick, magandang gabi po. Kung ano ang gagawin legal matter doon sa mga vlogger na bumaboy sa inyo, yung mga nagbanta sa inyo? The result, yes, sir. Opo. And then, sir, o nga pala, sir, siyempre, sir, marami sa inyo sumuporta ng mga viewer, ng mga panonood. Ano po ang inyong gusto nyo pong iparating, sir, sa kanila? Ay, ako nagpapasalamat sa aking mga supporters talaga, yung hindi bumitaw, ang hindi nag-alinlangan, at yung talagang hindi talaga nag-question yung mga ginagawa natin. Yes, yung mga, kung naman, iyak na lang sila, mo sila. Alam natin, umiiyak ang mga yan, hindi nila matanggap ang kanilang pagkatalo dyan. Yes, sir. Yan nga, yes, alam mo, pag makakita ako ng mga palkups, pinababayaan ko lang sila magsalita kasi makikita sa kanilang pagsasalita kung gaano sila, yes, sir. gaano klaseng tao sila. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Tapos, sir, bibitawan na ba ang KOGC? Tapos na po bang operation po doon? Kasi may mga nagtatanong, paano daw yung mga iba pa pong mga nakatago daw doon, mga kabataan na pwedeng ma-rescue? Aba, yung hinahanap natin ngayon dyan, yung mga complainants. Oras na may nag-complain sa amin yan, rin ko ulit yung KOGC na yan. Wala na yan. Saka, I think what happened is that
it will wake up a lot of parents na hindi safe na lugar para sa mga kabataan ang KOJC, lalo na sa mga batang babae. Yes, sir. Sir, huling mensahe, sir. Meron po ba kayong naisiparating doon sa mga supporter ni Apollo Kibuloy na nanatiling naniniwala pa rin sa kanya? Well, as the days goes by, ako'y naniniwala na eventually ma-realize sila ang kanilang mga paniniwala. Sana sila ay mag-re-examine ang kanilang mga sarili, ng kanilang pinaniniwalaan, mga pananampalataya nila, para naman ay makita nila ang katotohanan. Sapagkat kitang-kita, nasa harap na nila ang nagsusumigaw na mga ebidensya kung ano talaga ang pinagkagagawa ni Apollo Kibuloy. Opo. Sir, maraming salamat sa time, sir. Alam ko, sir, busy kayo sa pamilya nyo rin ngayon dahil nga anniversary pala ng inyong mag-asawa. Salamat, sir. Salamat po. Salamat, sir. Salamat. Yan o, di ba? Nakita natin yung tugon ni General Torre sa tanong ko. Ano po ang inyong balak? Balak nyo bang kasuhan, habulin yung mga taong nagbabanta sa kanya? Oh, di ba? Ang tawag pala ni General Torre sa mga vlogger na yan, hook. Hook ba? Di ba? Yan ay pagpapakita na isang gentleman. Oh, kaya doon sa mga vlogger, ni Kibuloy, na mga aso, mga tangang kasunod ni Kibuloy na vlogger na bumaboy kay General Torre, magpasalamat kayo, mga putang ina ninyo, na hindi kayo kakasuhan. Ha? Halos pambababoy ang ginawa nyo kay General Torre. Magpasalamat kayo. Ha? Dahil hindi kayo bibigyan ng oras si General Torre para pag-aksayahan. Ha? Magpasalamat kayo sa mama. Dahil kahit papaano, ang isang general na Torre ay isang gentleman, matino at may respeto sa salitang freedom of expression. Totally, mga pinagbibitawan nilang salita eh. Labang kay General Torre, wala na yung sa part ng freedom of expression eh. Di ba? Wala na yung sa salitang malayang pamamahayag, hindi na kasama sa tinatawag na demokrasya. Pambababoy, pang-uulol na ang pinaggagawa ninyo kay General Torre, pati sa mga kapulisan. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, walang iya si General Torre, walang utak, walang ano. Di ba? O, ito na nakakatawa, mga kababayan. Bakit ilang araw nang hindi ko nakikita si Banat Bay sa mga live ng SMNI? Nakasama ang mga grupo niya na Banateros Tatong Kupal. Kagabi, nagkaroon sila ng programa, magsama-sama sila kagabi. Bakit wala si Banat Bay na kupal doon? May nakausap akong isang kaibigan, hindi ko napapangalanan, na isang kernel ito. Kernel, na kaibigan din niya. Na madalas nakakausap niya rin ito. Nasa abroad daw si Byron. Ayon, doon sa kausap kong kernel. Bakit nasa abroad ka? Bakit hindi mo sinasamahan yung mga kasama mong Banateros? Bakit? Nag-assure ka ba baka mamaya magkadamputan? Para ikaw hindi ka maisama? Bakit? Takot ka ba? Banat Bay? Akala ko ba nakatapang-tapang mo? Bakit takot ka bang maaresto? Bakit hindi ka lumulutan sa mga live? Bakit hindi ka magpakita? Iniiwan mo na ba sa ere mo? Iniiwan mo na ba sa ere yung mga tropa mong kupal na kagaya mo? Nagtatanong lamang ako. Iniiwan mo na ba yung mga tanga mong taga-aso mo? Tapos lulutan ka na lang pag alam mong okay na? Para naman bidahan ka na naman, putang ina mo ka. Alam niyo mga kababayan, nagtataka ako eh. Bakit ilang araw nang wala si Byron habang naka-live yung mga kasamahan niya? Yung hiler-hilera sila, bakit wala? Hindi ka na nagpapakita ron. Bakit hindi ka nga nakikita? Bakit hindi ka umaano? O nga pala mga kababayan, doon sa mga nagtatanong na bakit hindi rin pinakitang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy, 10 ng kanyang mga kasama na may mga warrant din. Alam nyo, sa akin po mga kababayan, ito pa personal ko po itong opinion. Pinapakita lamang po ng gobyerno na binibigyan nila ng due process si Kibuloy. May tinatawag po tayong human right,
labag pang karapatan ng tao, or data privacy. Meron po tayong tinatawag na ganun mga kababayan na nirerespeto ng ating gobyerno. Huwag na po natin uriratin kung bakit may face mask, bakit naka-face mask si Kibuloy. Siyempre po may abogado yan Di ba? Para hindi rin mapulaan ng ating gobyerno, bakit nyo basta ihaharap yan ng ganyan? Di ba? Kaya ang nakikita ko po dyan, due process pa rin ang ginagawa. Binibigyan pa rin si Kibuloy ng karapatan niya. Kaya, tinatakpan ng mukha niya nung hinarap siya kahapon sa press conference. Sa akin, hindi na po sa akin problema yan Hindi na po big deal sa akin yan Kung may pagtakip, di ba? Ipagpapakita pa rin na may respeto pa rin ng gobyerno sa kanya. Na siya ay ginagalang bilang isang akusado, bilang isang suspect. Kaya tandaan po natin, akusado pa lamang naman si Kibuloy. Wala pa pong final decision sa kanya. Kaya, bigyan pa rin natin ng karapatan yung mama, mga kaibigan.